Yan na isang mapagpalang araw ulit po sa ating lahat mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo at for today's video po ay gawa po natin ang reaction. Itong naging vlog nito si Boogie na kung saan ay hindi niya inaasahang magkikita sila nitong si Kuya Bong. At dito nga po mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Habang nakikipagkwentuhan nitong si Boogie, ay bigla na lang sumulpot itong si Kuya Bong doon sa kanya may likuran. At dito ay mapapansin natin na maging ito si Boogie Boogie ay nagulat dito sa biglang pagsulpot na ito ni Kuya Bong. Kasi hindi talaga niya inaasahan ito eh. At ayon dito kay Kuya Bong ay may nakapagsabi lang daw na dito nga daw nakapwesto itong sila Boogie Boogie. Kaya minabuti niyang dumaan dito. At dito marami tayong napansin dito kay Kuya Bong. Marami tayong napansin kakaiba dito kay Kuya Bong. Na malayong malayo nung panahong nandun pa siya sa ka-business house. Unang napansin ko dito kay Kuya Bong ay yung pagiging aligaga. Na kung tutuusin, dati ganito din ito. Aligaga din ito noong panahong hindi pa naiisa ayos nitong sila ka-business. Pero nito ngang panahon na isinasaayos na siya nila ka-business at unti-unti na rin siyang nagbabago, nawala na ito sa kanya. Nawala na sa kanya yung pagiging aligaga pag siya'y kausap. Tapos ito pa yung isa ko napansin. Tingnan nyo na lang dito sa picture. Lumalabas na naman yung dila ni Kuya Bong. Na kung tutuusin, wala na yan sa kanya. Wala na sa kanya yung manirisin niya na paglabas-labas ng dila. Pero sa ngayon, napapansin natin, medyo madalas na naman yung paglabas-labas niya ng dila habang siya'y kausap o habang siya ay nakikipag-usap. At ang ganitong mannerism, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, marami ang nagsasabi na ito ay mannerism ng isang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At sa tingin ko, ay ito na yung ikinatatakot natin. Na pag si Kuya Bong ay nanatili dyan sa lansangan, ay eto yung mangyayari. Muli siyang babalik sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At mukhang ito na yon, mga kalingap, mga ka-business. Kasi nakikitaan na naman natin siya. Nakikitaan na naman natin siya ng mga mannerism ng isang taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi lang yan pagdiladi lang yan, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Hindi lang yan pagdiladi lang yan ang napansin natin dito kay Kuya Bong. Eto, kumuha ako ng clip video dito sa naging upload nitong si Boogie Boogie. At pag-aralan natin ang body language ni Kuya Bong. Pag-aralan natin ang mga kilos ni Kuya Bong dito. Eto, panoorin natin. Yun po kasi yung main channel namin, yung Ka-Business Official. Pukaw! What a co-accident! Accident na lang. Diyos mo yung Marimar, sinasabi ko na nga ba pare. Ano? Kaya... Dito, umpisa pa lang, ay napansin ko na agad yung paglabas-labas na naman ng dila niya habang kausap siya nitong si Boogie Boogie. At iba na rin yung kilos niya. Bagamat oo, ando nakikipag-usap siya ng ayos dito kay Boogie Boogie at maganda dito kay nanay. Mapapansin natin mamaya na nakikipag-usap siya ng ayos. Pero mapapansin natin dito mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, na malaki na ang ipinagbago ni Kuya Bong kumpara nung nandun siya sa ka-business house. Ito, ituloy lang natin mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Tuloy lang natin yung video. naman? Umi-echo man. Ayun. Ang kausap niya dito lang sa tabi niya. Pero sa iba siya nakatingin habang nakikipag-usap dito kay Boogie. Diba? Hindi ganyan si Kuya Bong, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi.
hindi ganyang makipag-usap si Kuya Bong. Bagamat halata natin na ika nga ay may inom na naman itong si Kuya Bong o baka nga lasing. Diba? Pero, hindi siya ganyan dating makipag-usap. Kahit pa sabihin, nakainom siya. Katulad halimbawa ng mga nakaraang upload ng mga ni ka-business sa naging paghahanap dito kay Kuya Bong nung makausap siya ni Damulag at nila Kuya Buknoy. Maging nito sila Junjun. Ibang-iba pa si Kuya Bong nun kumpara dito sa bidyong ito ni Bugi Bugi. Ibang-iba si Kuya Bong ngayon. Ito tuloy lang po natin. Ay, yung kwan. Napogi. Napogi mo. Kalma. Dito, yung binabanggit nito si Bugi na medyo ume-echo ay yung amoy ni Kuya Bong. Ang ibig sabihin kasi nun, umaalingasaw. Kasi, ito si Kuya Bong, simula nung umalis sa ka-business house, ay mukhang hindi ito naliligo. Kasi kung mapapansin natin yung damit niya, diyan pa rin yung damit niya nung umalis siya, diyan kay Laka Business. At kita nyo naman yung itsura ni Kuya Bong. Yung damit niya parang basahan na. Kaya paano hindi babaho yan? O paano hindi aalingasaw ang amoy niya si Kuya Bong? Ay may na isang buwan na siyang hindi naliligo. Yan yung epekto nang wala siya dyan sa ka-business. Yan yung hindi magandang epekto nang hindi siya nauwi dyan sa ka-business house. Ito ituloy lang po natin, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. Ay, asan ba ko na? Mukhang kuwan na pare Ano naman? mukhang kuwan na. Kumain ka muna pare. Kumain ako na, kumain ako. Siya kumain. Bye. Bahay mo. Bahay ko? Bahay. Di nga kita lagi sa bahay namin ay. Kumain po ako na. Asla po ako na. Kain ka pansit. Huwag na po na. Huwag na po na. Ito naman yung isang nakakatawa kay Kuya Bong. Na, yan, nakikita naman natin pag sinanay yung kausap niya. Andon, ramdam na ramdam natin yung malaking respeto dito ni Kuya Bong. Kasi alam niya na itong si nanay ay nanay ni Mrs. Ka-Business. Kaya mararamdaman natin dito kay Kuya Bong yung malaking pagrespeto dito kay nanay Ka-Business. At yun nga, inalok ni nanay Ka-Business ng pagkain nito si Kuya Bong. Pero tumanggi ito si Kuya Bong. At ang sabi ni Kuya Bong ay nakakain na nga daw siya. At huwag na daw siyang alalahanin nito si nanay Ka-Business. Kaya hindi din ito napilit kumain dito. Nitong sila nanay Ka-Business at saka nito si Bugi. At ito tuloy lang natin mga kalingap, mga ka-business. At marami pa tayo mabibigyan dito ng komento. Wala po. Agoy. Hindi, may bubig yan. Bumabalik doon. Ayan na mga Meron na magpaliwanag na eh. Meron na. Mahirap na. Takot na eh. Takot eh. Sa tanong na yan ni nanay Ka-Business, ayun nga yung naging kasagutan ni Kuya Bong. Mahirap na daw magpaliwanag. At yun nga daw, ang dahilan ng hindi niya pagbalik sa ka-business house ay kasi natatakot siya. Ilang beses niya itong sinabi dito, mga kalingap, mga ka-business. Natatakot siya na bumalik sa ka-business house kasi baka nga daw siya ipakulong nila ka-business. May nagsasabi kasi sa kanya na pag siya bumalik sa ka-business house ay ipakukulong ulit siya nila ka-business. Itong sinasabing ito ni Kuya Bong, kung tutuusin, nasabi niya na rin ito doon sa mga kagwang. Dito nga kay Kuya Damo at dito kay Kuya Buknoy. Ganon din dito kay La Junjun at may Papaya. Nung isang beses nila ito makita. Nasabi na ni Kuya Bong na yun nga daw yung dahilan kung bakit hindi siya makauwi dito sa ka-business house. Ito tuloy lang po natin yung video. Agod. Andito na kami sa ano. Agoy. Dito sila ma'am. Nahunyon. Nagkani kami sa Takot eh. Palmera. Doon takot man. Kunti lang. Ay, kantay namin kami dito. Kanino ka nga tatakot? Bumalik sa kulungan. Kung tutuusin mga kalingap, mga ka-business, naipaliwanag na rin ito nila Kuya Buknoy eh. Si Kuya Damo, Junjun,
ni Bay Papaya na walang nagsasabi na kahit isa sa membro ng ka-business family na ibabalik itong si Kuya Bong sa kulungan. Maging si Mr. and Mrs. ka-business, hindi sinasabi yan. At walang balak itong sila Mr. and Mrs. ka-business na muling ibalik itong si Kuya Bong sa kulungan. At ang tanging balak dito nila ka-business ay ang tulungan itong si Kuya Bong sa patuloy niyang pagbabago. Hindi para ipakulong. Kaya lang, may mga tao talaga na gustong wag umuwi si Kuya Bong sa ka-business house. Ito, tuloy lang po natin mga kalingap, mga ka-business. Pambira. Hindi ka naman babalik sa gulo. Ba't ka naman babalik? Sabi lang, nagkwento. Sino ang kwento? Kaya gusto mo yun. Sabi ko, nagkwento sa akin. Na pag bumalik ka sa KB House, ikukulong ka daw? Oo. Katulong daw dati daw. Katulong daw dati. Doon sa kamarin? Hindi ko. Wala kami Kaya nga yung sa kamarin na nangyari? Hindi, katulong nila ko yan dati. Bigla daw ko nila daw. Wala pa. Wala pa. Hindi ko lang ako eh. Walang Diyo. Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, ang taba din ng utak nung nagsabi niyo kay Kuya Bong. Di ba? Alam kasi nila na ito si Kuya Bong takot makulong. Kaya yun, ang ginawa nilang paraan para si Kuya Bong ay takutin. Para hindi umuwi sa ka-business house. Di ba? Alam kasi nila na si Kuya Bong ayaw sa kulungan yan. At kaya nga humingi ng second chance yan eh. Kailan Mr. and Mrs. ka-business kasi ayaw niya na siya ay nakakulong. Sa bagay, sino ba naman tao ang gustong nakakulong, di ba? At yun yung na ika nga ay naging bato nung kumakausap na yung kay Kuya Bong para itong si Kuya Bong ay lasunin ang pag-iisip. Sa ganon, ay tuluyan na siyang hindi umuwi dito sa ka-business house. At mukhang nagtagumpay siya dito kasi unti-unti niyang nabigyan ng pagdududa ang isip ni Kuya Bong dito kay Laka Business. Di ba? Ito tuloy lang po natin. Gusto mo man, samahan man kita. Huwag na. Ayan si Papa Bear. Ganito lang naman sa akin. Ganito lang. Akong bali sa'yo. Sino nga yung Brad? Ewan ko, ko nila. Paglabas mo. Pambira, kilala mo yan, Brad. Alam niya tama dito si Boogie. Napaka-imposible kasing hindi kilala ni Kuya Bong kung sino yung taong nagsusulsul sa kanya noon. Yung taong pilit na lumalason sa isip ni Kuya Bong para nga masira itong sila ka-business. Para pagdudahan ni Kuya Bong itong sila ka-business. Napaka-imposibleng hindi yan kilala nito si Kuya Bong. Kaya lang, ito si Kuya Bong kasi, may katangian yan na hindi basta-basta yan ng lalaglag ng tao. Pwera na lang kung mismong si ka-business na ang makausap niya ng masinsinan. Diyan yan lalabas. Kung sino nga ba yung taong yan na pilit sumisira sa utak ni Kuya Bong para pagdudahan sila ka-business. Ito tuloy lang po natin mga kalingap, mga ka-business. Dito Dinala ka, ko kain nga. ka rito. Masarap yung pansit Hello. na libre lang. Huwag ka madlago doon siya nagkwento, Tol. Hindi naman ako nagana. Hindi naman ako nagana. Ay, sabi sa mga ni Papa Bear. O sige, Hindi naman sa ganun. Hindi naman sa ganun. Hindi naman ako nagtakot. Nagano lang ako. Dito na ka. Nag-aalinlangan ka lang. Oo. Pansit. Yan yung epekto nung panlalason nila sa utak ni Kuya Bong. Nagkaroon ng pag-aalinlangan itong si Kuya Bong dito kay Laka Business. Diba? Nagkaroon ng pagdududa. Kaya nga sabi ko kanina nagtagumpay sila doon sa kanilang ginawang yon na paninira dito kay ka-business. Ang galing nila. Basang-basa nila kung ano ang ugali ni Kuya Bong. At alam na alam nila kung ano yung kahinaan ni Kuya Bong. At kung hanggang saan ang gagap ng kanyang kaisipan. Diba mga kalingap, mga ka-business? Alam nila kung paano tatakutin itong si Kuya Bong. Ito tuloy lang natin. Kain ka na rito, may pansit Katulad na dati, di libre. ba? Bigla ako nila puti po dati. Oo. O kaya kanin.
ako eh. nailang nga muna. Na-trauma ka. Parang na-trauma. Kaya nasabi ko nga, ang laki ng epekto kay Kuya Bong nung pananakot sa kanyang yon na pagbalik niya doon kay Laka Business ay kukulong siya. Kasi kung tutuusin, ang dami na eh. Ang dami na nung nagpaliwanag sa kanya na walang ganung balak sila ka business na ipakulong siya. Pero mapapansin natin dito na paulit-ulit sinasabi yan ni Kuya Bong. Ibig sabihin lang na kahit marami na ang nakapagpaliwanag sa kanya na hindi gagawin yun nila ka business, ay andun pa rin sa kanyang isip ang pagdududa. Di ba mga kalingap, mga ka business? Eto, tuloy lang natin. May atras pa kay Butang eh. Alam mo diba yung birthday ko wala ako. Walang Oo dagdag nga. ka. Pati yung birthday man ni nanay, wala mang gawa. Wala ako. Walang dagdag ka. Pati yung birthday ni Boss Dave. Tsaka yung anniversary nila Kuya po. Walang dagdag ka. Dahil babawi na lang ako. Dito, kung mapapansin natin, alam ni Kuya Bong yung mga kanyang may pagkukulang. Kung ano yung yung sinasabi niyang atraso niya. Katulad nga halimbawa nung pangako niya na uuwi siya sa birthday ni Budang. Ganon din sa birthday ni Boss Dave. At mismo sa birthday ni Mrs. Ka-Business, wala din siya. At ganon din sa birthday nito si Nanay Ka-Business, wala din siya. Para sa kanya, ay atraso niya yon dito sa mga nagdaos ng kaarawan. Diba? Dito, mararamdaman natin mga ka-business, mga kapapi, na nasa puso pa rin ni Kuya Bong at nasa isip pa rin ni Kuya Bong ang umuwi sa ka-business house. Kaya nga lang, ay yun, andun yung malaking pagdududa niya sa kanyang isip. Andun yung malaking pangamba niya na baka nga totoo na pag bumalik siya sa ka-business house, ay ipakulong siya nito sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Yun lang yung nagiging dahilan kung bakit hindi siya makauwi dito. Pero ramdam natin dito, mga ka-business, mga kapapi, na gusto pa rin ni Kuya Bong na bumalik dito sa ka-business house. Ito, tuloy lang po natin. Bumawi ka na kagad. Eh, tatakot ako buhay. Huwag kang ang mata. Kumana. Lalo ko sa bayan ano ko nailangan ako umuwi. Kasama na. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko lalo ko sa bayan. Ang maganda niya. O, diba? Malinaw naman sa sinabi ni Kuya Bong, hindi niya alam kung totoo o hindi yung sinabi sa kanya nung taong naglalason sa isip niya. Diba? Naglikha talaga yun ng malaking pagdududa sa isip ni Kuya Bong. Kaya sa tingin ko mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ay ang mas magandang kumausap dito kay Kuya Bong ay mismong itong si Mr. and Mrs. Ka-Business. O kahit itong si Mr. Ka-Business. Diba? Mas maganda kung makausap ito ni Ka-Business ng masinsinan. At mismong si Ka-Business ang magpauwi dito. Yung katulad natin, yung ginagawang pagkausap ni Ka-Business kay Kuya Bong at pangungumbinsi para nga siya umuwi. Kasi nito mga nakaraan, kung mapapansin natin, maging yung sa pagkausap nitong si Ka-Business dito kay Kuya Bong, ay mas hinayaan ni Ka-Business na si Kuya Bong mismo ang magdesisyon kung kailan siya uuwi. Kumbaga, binigyan siya ng freedom na magdesisyon kung kailan niya gustong umuwi. Hindi katulad nung sinasabi ng ex ni Kuya Bong na itong si Kuya Bong daw ay pinipilit umuwi. Walang ganong pamimilit kay Kuya Bong. Kahit mismo si Ka-Business, walang pamimilit kay Kuya Bong na umuwi ka na, Kuya Bong. Walang ganon. Hinayaan ni Ka-Business na magdesisyon nito si Kuya Bong kung kailan niya gustong umuwi. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko, kung hindi kakausapin ni Ka-Business nang masinsinan nitong si Kuya Bong katulad nung dati, sa tingin ko hindi uuwi talaga itong si Kuya Bong. Lalo na nga ngayon, na may nagsusupply na sa kanya
Diba? May nagbibigay na sa kanya ng pera. Lalo na yang hindi uuwi dyan sa ka-business house. At pag nangyari yon, mas magiging tuloy-tuloy ang pagkasira ng buhay nitong si Kuya Bong. Eto, tuloy lang po natin. Tol, para maliwanagan ka, magpunta ka mismo sa bahay ng kabisnes. Kala kuya. Dito naman, pilit na kinukumbinsi nito si Boogie na yun nga, ito si Kuya Bong, para mas maliwanagan, para malaman nito si Kuya Bong na talagang hindi totoo yung kanya mga nasasagap na balita, ay mismong pumunta ito si Kuya Bong dito kay Laka Business at makipag-usap na maayos kay Mr. and Mrs. Ka Business. Kaya lang sa tingin ko, itong ganitong pagkausap, katulad nitong ginagawa ni Boogie na ito, malabo ito eh. Malabong sundin siya nitong si Kuya Bong. Kasi itong si Kuya Bong, marami ng beses siyang nangako na uuwi sa ka-business house. Pero hanggang sa ngayon nga, ay eto, andito siya sa lansangan. At sa tingin ko nga, ay hindi na tama yung nakikita kong mannerism na naman nitong si Kuya Bong. Eto, tuloy lang natin. Hindi ka na nga nakakapag-church eh po. Hindi na, ilang, isa buwan na. Magdadalong buwan na. Isa pa lang. Okay. Lang. Teka, Thursday, Friday. Napansin nyo ba mga kalingap, mga ka-business? Yung mata dito ni Kuya Bong, na halos nanlilisi. Na basta, iba yung pakiramdam ko dito, mga kalingap, mga ka-business. Kasi sa totoo lang, ngayon ko lang nakita ito kay Kuya Bong. O ngayon ko lang napagmasdan ito kay Kuya Bong. Itong gantong klase ng panlilisik ng mata. Eto, i-slow mo ko yung video. Pagmasdan nyo ng mabuti, mga kalingap, mga ka-business. Tingnan nyo yung mata dito ni Kuya Bong. Bukod sa nanlilisik, halos lumuluwa. Diba? Halos lumuluwa yung mata niya. Na sabi ko nga hindi ko maintindihan kung bakit ganito ay kinikilos ni Kuya Bong. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Kahit nito mga nakaraan lang, hindi ganito si Kuya Bong, mga kalingap, mga ka-business. Kung mapapansin natin doon sa mga na-upload na video nitong si ka-business, na yung makita nila si Kuya Bong, hindi ganito si Kuya Bong o hindi pa ganito si Kuya Bong. Ito, pagmasdan natin yung mga video nila ka-business habang kausap nila si Kuya Bong. Nito lang baka isang linggo lang nung nakausap ni ka-business at saka nakausap nitong sila Kuya Boknoy. Ito, i-attach ko dito yung video. Pagmasdan nyo, hindi pa ganito si Kuya Bong noon. Halimbawa itong kausap siya ni ka-business. Pagmasdan nyo si Kuya Bong dito habang nakikipag-usap kay ka-business. Itong panahong ito, si Kuya Bong, may inom din ito nito. Namoy nga ito ni ka-business eh. Namoy alak. Pero hindi nyo makikita ang palabas-labas ang dila dito ni Kuya Bong. At hindi nyo din nakikita na nandidilat ang mata nito. O nanlilisik man lang yung mata. Diba mga kalingap, mga ka-business? Ito pa. Itong kay Kuya Boknoy naman. Kila Kuya Damo at Junjun by Papaya. Habang kausap nila dito si Kuya Bong, hindi nyo din makikita dito na nanlilisik ang mata nitong si Kuya Bong o nandidilat man lang ang mata nito si Kuya Bong o di kaya ay palabas-labas ang dila. Kakailan lang ito video na ito. Parang 1 linggo pa nga lang ito eh. Diba? Pero ngayon, kita nyo, ibang-iba na si Kuya Bong. Sabi ko nga, ang laki agad ng pinagbago ni Kuya Bong. At sa totoo lang mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, alam ko masama ang magduda, masama ang magbintang. Pero sa nakikita natin behavior ngayon ni Kuya Bong, sa mannerism, hindi mo talaga may iwas sa mag-isip eh. Na itong si Kuya Bong, nung magkapera, ay malamang sa malamang nakagamit ito. Malamang sa malamang nasadlak na naman ito doon sa kanyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi
Itong ganitong mannerism ng isang tao ay mannerism na ito ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At nakakalungkot isipin, di ba mga kalingap, mga ka-business, na ito ang nangyayari kay Kuya Bong. Basta siya may hawak na sapat na pera na pwede niya ipambili ng bisyo. Ito na yun. Diba? Ito na yung malinaw na katotohanan na pag binigyan mo siya ng pera, nahihigit doon sa kanyang pangkain, ay malamang sa malamang, dadalhin lang niya sa bisyo. Ito na yun. Mga kalingap, mga ka-business. Ito na yung sinasabi ko kung bakit hindi dapat binibigyan si Kuya Bong ng pera na pwede niyang gamitin sa kanyang pagbibisyo. Sabi ko nga yung 500 piso, malaking pera na yun para kay Kuya Bong. Sapat na yun para makabili siya ng kanyang pangbisyo. Pero may mga tao na walang pakialam. Kahit yung perang ibinigay nila ay ipambisyo ni Kuya Bong. Mismong lumabas yan sa bibig nitong si Clarissa. Wala na siyang pakialam kung saan dadalhin ni Kuya Bong yung ibinigay nilang pera. At malamang sa malamang ito na yun. Dito na dinala ni Kuya Bong. Kaya kita nyo naman ang itsura ngayon ni Kuya Bong. Dilat ang mata, palabas-labas ang dila, nanlilisik din yung kanyang mga mata. At para sa akin, hindi siya ganun katinong kausap. Diba mga kalingap, mga ka-business? Yan ang yung resulta. Kaya, para doon kay Clarissa, yan, mukhang nagtagumpay ka na sa unang hakbang mo para dito kay Kuya mo. Mismong galing yan sa bibig mo, ha, Clarissa. Hindi mo yan kayang itanggi dahil nasa live mo yan. Na wala na kayong pakialam o wala ka ng pakialam kung saan man dalhin ni Kuya Bong o saan man gamitin ni Kuya Bong yung perang ibinigay nyo. Ang mahalaga sa inyo ay naibigay nyo kay Kuya Bong. Diba? Ang mahalaga sa inyo ay nasunod nyo kung ano yung sinabi ng mga nagpapabigay. Yun lang yung mahalaga sa inyo. Hindi naging mahalaga sa inyo ang pwedeng kahinatnan ni Kuya Bong. Hindi mahalaga sa inyo kung ano yung masamang pwedeng kasadlakan ni Kuya Bong. At ito na yun. Kaya, hindi ko na alam kung anong pwede ko pang sabihin sa'yo. Ano ba mga kalingap, mga ka-business, hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video. Patungkol dito sa naging video nga po ni Boogie Boogie. Ito si Kagwang Boogie dito kay Kuya Bong. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag-suporta at sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. At yun, bago po tayo tuloy na magtapos ay yan, ang paalala ko lang po, huwag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at Mrs. KB Official. At ganun din po ang lahat ng kagwangs ni Ka-Business at lahat po ng reactors ng Ka-Business. At isama na po natin mga kalingap, mga Ka-Business, sa patuloy natin susuportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Suportahan po natin yan mga kalingap, mga ka-business. At ipinaglalambing ko din po mga kalingap, mga ka-business, patuloy din po natin suportahan sila XB Bebang Official, Erlinda Official Vlog, Blessful Balance, Pretty Mind 143, Edita Mix Vlog, Kawaki TV Official, Friends Mix Vlog, Nana Channel TV, Best Friend Italy, LBOFW Abu Dhabi, Kabisig AB, Nora Mix Vlog, Dindin Mix Vlog, Scarlett Arellano Mix Vlog, Mabet Mix Vlog, at Jewel Channel. Yan, supportahan po natin yan mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. At yan muli po ay maraming salamat po sa
God bless po sa inyo lahat. I love you all. Bye-bye.